Magandang gabi mga kalabstrak. Patuloy po tayong magbunyi sa gabing ito dahil mayroon po tayong panibagong webinar na i-discuss bahagi ng ating pagdiriwang ng isang dekada ng Labstrack Movement. So bago ko malimutan, Kuya Kevin, shout out. Sabi niya, JCSIA Powerhouse Youth. So alam nyo, itong topic natin ay napakahalaga para sa marami, lalo na sa mga youth ministers na laging maraming katanungan kung paano ididil ang mga issue nila sa ministeryo. So this time, wala po tayong guest speaker dahil ako po ang speaker. Okay? So, bago tayo magsimula, ilan muna sa mga kailangan nating malaman tungkol sa ating series. Okay? So, ito po ay, as I said, bahagi ng ating pagdiriwang ng 10th anniversary ng Labstrack Movement. So ngayong October, we will discuss youth and family concerns. So tapos na po tayo sa tatlo. On good study habits, understanding your family of origin, teaching the postmodern generation. Balikan niyo po lahat ng seminar na yan. Nakasave po lahat ito sa page na ito, Labstrack Convergence. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay may kinalaman kung paano natin pangungunahan ang ating mga youth ministries. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon, na 4,000, okay, paki-comment po ang inyong mga location kung maaari at ito po i-like ninyo at i-share kasi maganda po, marami pong maabot ng webinar na ito kasi ako po ay magbubukas sa inyo ng damdamin, magbubukas ng kaisipan at ng puso dahil mas magiging personal po ang aking webinar. I would talk from my experience as a youth minister for more than 2 decades and I hope makatulong sa inyo ang aking mga sasabihin. Then, yung pinakahuling mga lessons natin ay mangyayari next month. Ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay self-care and emotional healing. So, ang ating mga topic dyan ay ang value of self-awareness, on emotional recovery, at ako po magtatapos ng series on developing resilience para kanino ka bumabangon. So, antabayanan nyo po ang mga teaching series na yan next month, starting November 5. Okay? At ito po, ang ating panawagan. Sana po makadalo kayo sa ating pagdiriwang next year sa JCSGOC Dome. At ito po'y katatampukan ng maraming mga magagaling, batikan ng mga speakers, katulad ni R.D. Abello who would talk about excellence, discipline, pagdating sa pagtupad sa ating mga pangarap. Okay? Ganun din ang CBN Asia head, si Mr. Peter Kairos, that would discuss how to win your family for Christ. At ang ating mga kaibigan, si Mr. Ruder Orquia at ang kanyang may bahay, Pastora Jean Orquia, sila po ay itutuon ng ating puso't damdamin kung paano ba ang tunay na pag-ibig na Christ-centered. Okay? So love waits. At ako po ay makaseta about Love Empowers on Psycho-Spiritual Revival and Transformation. Okay? At lahat po ng mga tickets ay mabibili sa mga branches dito sa Metro Manila ng PCBS. Meron din po sa OMF Boni, Greenbelt, pati Pergola, Parañaque. Tapos na po ang promo natin at ang ating pong ticket ngayon ay 350. Okay? At sulit na po yan kasi wala po kayong makikita ng conference na marami kayong mararanasan, especially ang presensya ng Diyos. At ganoon din, meron pa hong mga pasabog na ihahanda ang aming organisasyon na hindi namin pwedeng i-announce sa Facebook. At kung kayo po ay naroon, well, mapalad po kayo. I hope you can join us sa event na ito para mapapurihan po natin ng husto ang Panginoon. Okay, so we would start. Ang ating pong topic ngayon ay FTW. So, ayan po yung acronym sa For the Win. How can we really have a winning attitude pagdating sa youth ministry? No? So, youth ministry leadership po ang ating pagtutuunan ng pansin. At just to give you an idea, paano ko ba ako napunta dito sa youth ministry? So,
Well, this is our first service on October 2005. Okay? So, ang aming pong iglesia, ang aming ministry ay 17 years na. Nagsimula po ako bilang campus minister sa Rizal High School sa Pasig City. At ayan po ang aking mga eksena. So, I go to mga classrooms, pag wala po mga teacher, tayo po ay nagtuturo ng mga estudyante at pinalad tayo at pinagpala na marami sa mga teacher sa values education ay pumayag na maging bahagi tayo ng kanilang klase. So once a week, I meet students sa Rizal High School for almost 5 years. Ayan po ang starting years ng aming ministry. At yan po, ilan sa mga estudyante, yan po ay Labstrack Seminar. So I started my Labstrack Seminar hindi po sa labas ng Pasig, kundi sa loob ng Pasig at primarily sa Rizal High School. Okay? Ang aking kasama, of course, ang aking kalabstrack. Yan. How many pounds ago? Siguro 20 pounds ago. Okay? Ang aking misis, ang aking katuwang sa gawain, at sa una naming nirentahan na lugar, yan po yung isa sa aming, I think 4th anniversary namin ito, 2009. So yan pong mga kabataan na nakikita nyo dyan, mga musmos, naku, yung iba ho dyan, may mga asawa na, at yan po si Baste, yung nakaputi sa harap, yan po ay nasa Hong Kong na. So imagine nyo, no? Ang dami ng mga naganap since kami nagsimula. In between, habang ako po youth minister, ako din po ay nagturo sa university. So again, kabataan na naman ang kaharap ko. So ibang context lang po, ibang setting. Yung una ministry, ito po academic community. So ganun din, habang pong ako po ay nagtuturo bilang profesor, nagpatuloy po ako sa gawain ng Panginoon at nag-conduct po tayo ng napakaraming Labstrack seminars kasama ang ating mga kaibigan. At ako po magsasabi sa inyo, we do not really keep tabs yung talagang numero ng naabot na ng Labstrack seminars for the past 10 years, but we can have an approximate or estimate na abot namin ang at least kalahating milyon na po na mga kabataan. So, hindi lang po ako nagtuturo niyan, maging ang mga facilitators na tinrain ko para magturo ng Labstrack books. So, I hope kung kayo po interesado, naway maging bahagi kayo ng Labstrack Seminar Facilitators Group. Okay? So, yan po ang background kung bakit po ako magtuturo ngayon ng topic na ito. Just to give you an idea kung saan po ako nanggagaling, I'm a small-time city pastor. Okay? And I have also my Body of Christ para Church Ministry, and that is the Labstrack Movement. As I minister to the Body of Christ, ako po'y rooted sa aming gawain sa local church. Community-based po ang aming gawain. We have our humble abode and office sa Pasig. At meron po kaming mga communities na inaalagaan. At nandun po yung aming centers of activity. So marami sa aming mga membro ay mga kabataan, mga nanay, at marami sa kanila ay I would say na pagpapala ng Panginoon through our seminars, maging ang aming mga social welfare activities, at kung ano-ano pa. So to God be the glory. So pag-usapan natin ngayon, for the win. Magbibigay muna ako ng isang kwento. Isang araw, may dalawang babae naglalakad sa kalye. At nakakita sila ng isang palaka na nagsasalita. Okay? So saan kayo nakakita ng palaka na nagsasalita? Well, siguro sa mga stories sa Disney, no? At nakita nila, no, tinatawag sila ng palaka, mga miss. Okay? So itong palaka na to, parang sa fairy tale. Ang sabi sa kanila, kung ako'y hahalikan ninyo, ako'y magiging prinsipe. So, yung isa, sabi niya, halikan na natin para maging prinsipe. Pero sabi ng isa, wag. Ang gawin natin, kunin natin, ilagay sa bag. Okay? Ba't natin gagawin yon? Sabi ng isang babae. Sabi ng isang babae na kumuha at isinilid sa bag yung nagsasalitang palaka. Wala kang makikita ang nagsasalitang palaka sa mundo maliban sa palakang ito. So, anong lesson po na gusto kong malaman muna ninyo? Basically ganito po. May mga leader sa church that they would like to retain their membership sa pagiging mga membro. So, they would remain as frogs. They have the skills,
pero hindi sila ine-elevate to a higher level of ministry and calling, kulang sa leadership development. So basically, ang gusto ko mong sabihin bago ako magsimula, you have to be intentional in developing your leaders. This may also be applicable sa ibang ministry areas, no? Music, worship, ushering, what have you. Pero ito po, dito tayo magsisimula. If you really want to develop youth ministry leaders, you really have to be intentional about it. Pag sabing intentional, hindi siya haphazard. Pag sabing haphazard, yung bahala na system, yung bahala na as the spirit leads. Kaya abuse yung term na as the spirit leads, no? Kaya wag natin gagamitin ng lame excuse yung salitang as the spirit leads para hindi tayo mag-train intentionally. When you say intentionally, may plano, may direksyon. Kaya kapag ang isang kabataan dumating sa church ninyo, alam nyo na kung saan siya dadalhin. Alam nyo na kung anong plano nyo para sa kanya. Pero caveat lang po, okay? Overall, based on my personal ministerial experience, I would consider the youth ministry as requiring this mentality. I call this the sowing mentality. Alam nyo, marami sa aming mga kabataan na reach out, no, sa early years na aming ministry, hindi na namin kasama. Pero it doesn't mean hindi kami nakaapekto sa buhay nila. One passage I would like to give you with regard to this ay mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 3, 4-7. For when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not mere men? What after all is Apollos, and what is Paul? Only servants through whom you came to believe, as the Lord has assigned to each his task. Kasi nagkaroon ng division sa Corinth, no? Pero ito sabi ni Paul, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So, yung gusto ko pong malaman ninyo na prinsipyo dito, may mga pagkakataon na iba ang magtatanim. Iba ang mag-aalaga sa first years ng buhay ng isang kabataan, pero hindi kayo nga ani. And doesn't matter. Kasi tayo yung mga servants ng Panginoon. Kung sa amin nagsimula, natapos, naglingkod sa ibang church, ibang ministry, masaya na kami doon. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. So isa pong prinsipyo na gusto ko munang simulan po ang youth ministry basically is a sowing ministry sa maraming pagkakataon, especially when you talk of leadership development. Kasi marami na frustrate, sila nag-alaga, sila nagpakain, tapos sa iba mapupunta. Alam nyo mga kapatid, tandaan niyo ito, tayo yung mga lingkod. We do not have control over the lives of our youth. At the same time, we should never be controlling pagdating sa bagay na ito. Kaya, the second point I would like to give you is this. Okay? We as adults are not ultimately in control of the process of an adolescent's moral development. So, consider that as a main point na gusto kong iwan sa inyo. Kasi marami sa mga youth ministers na na-frustrate sa mga nagsisimula, may sense of control sila na dapat ganito, dapat ganyan. Pero mapufrustrate ka, no? After how many years na inalagaan mo? Akala mo matatag na. Tapos bilang babaksak sa premarital sex. Babaksak sa pagkakasala. Ngayon na gumuguho ang mundo ng maraming tao. Maraming ministers. Ito ang gusto ko muna pong emphasize sa inyo as a guide or guiding principle. Sinabi ko yung una, sowing mentality. Hindi sa lahat ng pagkakataon, yung ating inilagaan, tayong aani, magpo-full blown, no, into fruition yung kanilang ministry under us or with us. Number 2, ito. Huwag niyo isipin na kapag nagawa niyong lahat, you've given that much, ay yung resulta na gusto ninyo, laging ayun ang makikita ninyo. Kaya importante na kayo ay mayroong persevering spirit and humble spirit to understand yung prinsipyo na ito. So anong ating goal basically? So we should always start with the end in mind. When we do leadership development, tandaan niyo ito. Ang goal natin sa mga kabataan, first and foremost, is for them to be Christ-like. Character development. Okay? So given na yon, they should be intimate with the Holy Spirit who changes them, no, from glory to glory. Bakit? With the view that they would be expressing the great commandment in every area of their lives, to love God with all their heart and to love their neighbor as they love themselves. And also, para sila yung magkaroon ng papel sa misyon ng Panginoon, the Great Commission,
at magkaroon ng tunay na commitment na gawin itong bagay na ito. So tandaan ha, Christ-likeness, Great Commandment, Great Commission, Great Commitment. In the 1990s, may ganitong campaign. Ano kung naabutan sa inyo to? Naabutan nyo to? Yung WWJD, What Would Jesus Do? Ang daming nakita ko mga bowler, no? Well, basically, maganda yung kampanya kasi gustong isabuhay yung prinsipyo ng Panginoon. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na itong mga ganitong kampanya ay would only strike the surface of the young people's lives. Okay? Kasi hype siya, no, kampanya. No, I'm not saying na mali ang WWJD, pero I would like this to be a take-off point para sa ating lahat. Ang ministry na malalim, ang ministry na magtatagal ay hindi mababaw. Sabi ko na lang kasi malalim. So, mas palalimin natin yung pagtanaw kung paano magiging rooted yung ating mga miyembro. Kasi sa panahon ng pagsubok, ito, magkakasubukan nito, gaano ka-rooted o yung talagang spiritual foundations na inyong mga kabataan ay matindi. Kasi marami sa atin would have a lot of programs, pero those programs do not really have an impact sa pinaka-spiritual na mga aspeto ng buhay ng mga kabataan. Kaya very tricky mga kapatid ng youth ministry. I tell you this. Tricky siya in a sense kasi akala natin yung activity, kaya don't get this wrong ha, activities do not necessarily translate into spiritual maturity. I've come to terms with this this truth. For the past how many years, no? As I said, more than 2 decades in my ministry, hindi ko mo marami kayong activities, it would automatically translate na lalalim sa Panginoon, pagkakilala sa Panginoon ng mga kabataan. Kaya I hope this webinar would give you an idea on how to deepen their roots at the same time maging establish yung kanilang spiritual foundations. Well, I would like to give you a quote by Robert Mulholland, one of the greatest spiritual formation teachers sa mundo. Sabi niya, spiritual formation is a process of being conformed to the image of Christ for the sake of others. So, take note niyo yung word na process, no? So, dire-diretso siya. Hindi mo siya makukuha ng mabilisan. Sa lahat ng development sa ating buhay, physical, spiritual, emotional, social, ang pinakamabagal, palagay nyo kung ano, spiritual. Physical, madali. Nagbabago katawan mo. Kumain ka lang, tatangkad ka, di ba? Tataba ka. Emotional, pwedeng i-deal, no? With relationships. Pero when you talk of spiritual development, yan ang pinakamabagal. The slowest of all human development domains. So, just to give you an idea, ano bang gusto natin gawin sa mga kabataan? So, I would like to focus more on the spiritual and the more practical concerns natin sa ministry. And then, kung may tanong kayo mga kapatid, I'll give time for your questions. Compose yun na ngayon kasi para hindi nyo makalimutan. And as I proceed, I hope the Lord would help us understand, no, on how to parang be good stewards of His ministry, especially among the youth and the younger generation. So, when you say the process of being conformed, may tatlo kasing direction, no? At proseso on how can we have a Christ-driven life. Number 1, Christ with us. So nagsisimula lahat yan sa ating intimacy sa Panginoon. Not only with the Lord, but with the Christian spiritual community. So importante sa mga kabataan, sila'y laging kasama ng Panginoon o sinasamahan nilang Panginoon. I would say, no, this may be theologically controversial. Alam nyo, tayo ang lumalayo sa Diyos, no? Kasi si Lord is always with us. He's with us. Ang problema, tayo lumalayo sa Diyos. In what ways? Basically, alam natin na si Lord ang King, the sovereign God of all, pero hindi natin siya nire-recognize. Kaya bahagi ng inyong pagtatrain sa mga kabataan, idikit sila kung saan mas lalo silang malalapit sa Panginoon. And that would be the Christian community. And then, kung sila nandun sa Christian community, madedevelop sa kanila yung holiness because Christ would now, hindi lang with us, but would be truly be genuine and be alive in them.
or in us. Kaya dito na, no, habang tumatagal ka sa Christian community, yung mga hangups mo sa buhay unti-unti nawawala. Kaya importante, mga kapatid, that you understand this principle. You cannot have the fullness of Christ in you if you will not be in the fellowship of the saints and the believers. And then, kapag naayos na yung mga issue, namamanage na, not necessarily magiging perfect kayo, no? Pag na-manage nyo na at na-deal nyo na yung mga issue nyo, now, you can now fulfill your divine purpose and calling. Now, the power of God will work through you. So, ito na yung konsepto ng Christ through us. So, if you know yung basic food groups, how to do this, so, itatranslate lang natin to sa no? Sa mga activities na pwede nyo i-devise and i-design sa inyong church. Number 1, yung grow dimension, spiritual growth and sanctification. So, ang isang task ninyo basically is to make people grow in faith. This may sound too basic, pero we're missing out itong prinsipyo na ito kasi we're so focused sometimes, no, sa napakaraming mga activities na wala namang kinalaman sa dapat nating gawin with regard to discipleship and leadership development. So, please, kindly understand na if you cannot grow your people, they cannot be good leaders someday. And also, kapag sila nag-grow, basic food groups, they can easily glow. So, yung testimony nila as individuals and as part of the community, tatatag yan. Believers becoming a people of God, salt and light of the world. Kaya nga napakahalaga na yung mga kabataan individually, they would grow in faith and then magtatranscend yan sa mga relasyon nila. Kaya mapapansin nyo, kapag hindi pa sila malago sa pananampalataya, pasaway pa minsan sa iba-ibang area ng buhay nila, di ba? Minsan di mautusan sa bahay, pasaway sa eskwela, napapamura pa minsan yung mga yan, marami pa mga kalokohan. It's okay. Bahagi yan ng kanilang paglago. Kasi yun ang take-off point nila eh. Pero they should never stay that way. They should grow, and then, sabi natin, Christ through them, they would now go. Kaya nga, importante that you understand yung sequence. Hindi nyo pwedeng i-mix up to mga kapatid, no? Importante na bago nyo sila padala, hindi ko sinasabing maayos na maayos sila'y handa sa task ng pagpapadala sa kanila. Alam nyo, ang mga apostol, hindi sila kinommission nang hindi muna sila tinrain ng Panginoon. Ang problema sa marami ngayon, it happens sa youth ministry dahil kulang ang workers, nawawalan ng mga tatayo, kahit sino-sino lang ang ilalagay. Tapos biglang sisikat kasi magaling kumanta. Tapos ano nangyari? Biglang babaksak sa pagkakasala, natitisod yung iba. So, hindi siya maganda tignan. Of course, we are saved by grace ng Panginoon. Pero importante ito, huwag niyong ipupersa mga kabataan mag-assume ng mga ministry position na hindi pa sila handa para doon. Okay? Bakit? Importante yan para mas maging effective sila. Okay? So, importante na malaman nyo yung prinsipyo na ito, the grow, glow, go, task. So, another thing you have to understand. So, alam nyo na yung mga tasks. You have to have what I call an approach that would somehow be sensitive to their condition and status. So, developmental and holistic. Pag sabing developmental, you respect yung paglago nila bilang tao. For example, kayo ba nag-multiplication, grade 1 pa lang kayo? Siguro yung iba nag-multiplication sa mga advanced na ng mga private school. Pero you have to understand, di ba? Hindi nyo pinipilit ng isang bata na gawin ng isang bagay na hindi pa niya kaya kasi hindi pa kaya ng kanyang sistema. Kaya importante na you understand this principle, developmental. So, I'll give you a matrix. Okay, for those of you who are studying youth ministry and psychology, may mga areas ng buhay natin na lumalago. So, in this case, psychosocial, so pinakasikat si Erik Erikson, cognitive kay Piaget, moral reasoning kay Kohlberg, faith development kay Fowler. So, ilan siya sa mga main theories ng mga areas na yan. So, pagdating sa psychosocial, ang edad ng adolescence would be the age that there would be identity and role confusion. Okay? Kapag nagkaroon ng tension. Dito nabubuo yung kanilang identity. Kaya may mga pagkakataon, hinahanap nila sarili nila kung ano pinagagagawa nila. Kasi hinahanap nila kung sino sila sa mundo, their place in this world. So you have to respect that.
Kaya huwag na kayong magtatanong kung dami nilang ano 'no, parang interest na parang minsan gusto maggitara, 'di ta-try niyo, mag-i-invest kayo ng oras, tapos next week gusto nang magtambol. So, masanay kayo na gano'n talaga ang mga kabataan. Sa cognitive, nasa area na sila ng concrete operations, 'no? So, 'pag sabing concrete, basically, marunong silang mag-isip ng mga abstract concepts. So, they begin to think. Kaya may mga kabataan palatanong. So, 'wag na kayong ma-o-offend mga youth ministers. Kasi ang mga bata na nag-iisip, nade-develop ang brain, especially the prefrontal cortex, matanong siya. Hindi siya nagre-rebelde in many cases, nagtatanong sila. So, 'wag niyo nang wag niyo nang masyadong sabihin na parang ano 'no, blasphemous yung kanilang mga tanong. So, pakibalikan yung ating Lab sa Convergence page, nandito tayo 'no, yung ating lecture last week. So, may discussion kami ni Pastor Ron about the postmodern generation. Okay, about moral reasoning. Well, this is something na palagay ko mas silipin ninyo. Kung bata sila, ang kanilang basihan ng moralidad ay kung sila yung mapaparusahan o hindi. Sabi diyan, good boy, no? Good boy, bad bad boy ano, parang image. Gusto nilang i-preserve yung good boy image. In this stage, they now begin to appreciate law and order. Pag sabing law and order, may higher rules sa buhay na kailangan nilang sundin. Hindi lang siya individual concerns ang titignan, kung okay mapaparusahan o hindi, kundi titignan nila ang sarili nila labas sa sarili nila. Kaya diyan yung dapat tinuturuan ng mga bata paano sumunod sa batas, sa mga boundaries. Importante you teach them boundaries. Okay? And then yung sa faith development kay Fowler, basically, huwag kayong ma-intimidate sa term synthetic conventional. Kasi mayroong mga kabataan na ang kanilang pananampalataya, niyayakap nila kasi ayun yung kinalakihan nila. So in this stage, unti-unti, humihiwalay sila doon sa pananampalataya ng kanilang mga magulang at binubuo nila yung sarili nilang konsepto ng pananampalataya. Kaya importante ito ha, magkaroon kayo ng mga bagay na kailangan yung tingnan kung paano sila nag-iisip sa mga bagay na spiritual. Okay? So importante ito na hindi kayo nagsasabi na sila ay rebelde, na hindi sila nakikinig sa inyo kasi unti-unti they develop their own belief systems. Okay? So importante 'yan. And also, pag sabing developmental, you have to understand. Okay, pakibasa. Paki-type nga ninyo, different strokes for different folks. Okay? Bakit? Kasi marami sa mga kabataan, iba-iba ang background, iba-iba ang pinanggagalingan, kaya iba-iba rin ang approach ninyo. There's no such thing as one size fits all sa bagay na yan. When you talk of youth ministry, pupunta sa inyo mga kabataan, iba-iba ang mga background galing sa pamilya na mahirap, pamilyang may kaya, pamilyang basag, dysfunctional, pamilyang maayos, iba-iba trip sa buhay, may mga gamer, ano pa ba, may mga TikToker at kung ano-ano. Kaya importante ha, handa kayo sa different approaches ng buhay. Kasi hindi po pwede na kung yung ginawa nyo kay Pedro, ay siya rin gagawin nyo kay Juan most of the time. Kaya ito yung tension sa sa youth ministry. Mahirap siya in a sense, challenging kasi bakit? You really have to deal with characters. You really have to deal with characters. Kasi pag hindi kayo marunong mag-deal with characters, ito mangyayari sa inyo. Mamawala ang mga tao ninyo. Bakit? They feel na you don't care. You really don't care. Okay? Kaya importante, yung kanyang approach dapat fit sa kanilang kondisyon. Well, one example I could give you is the parable of the sower na binigay ni Lord sa Matthew chapter 13. Di ba sinabi ni Lord dyan, iba-iba ang uri ng puso ng tao. The seed is the word of God. Kaya importante na kayo ay marunong magtansya kung ano yung mga nangyayari sa seed na yon ayon sa uri ng puso na nakatanim yung binhi. Kaya mapapansin nyo, may mga sobrang excited. Pero dahil ang daming problema sa buhay, ininis ng kaaway na wala yung tanim. So ano sinasabi ko dito? Simple lang. May mga kabataan na mag-i-stay lang sa inyo for a while. May mga kabataan na minsan hindi nila iniisip na magtatagal talaga sila. Bakit? Parang, sorry for the term, parang toilet lang ang church for a while. Pero marami mga youth minister hindi na discern yun in most cases.
Kaya you have to understand, there's this term ng false conversion, if you heard that term. Yung akala mo active na active sa church, tapos biglang mawawala. Kaya nga, huwag niyo sisihin ang sarili niyo mga kapatid. Iba-iba ang mga kabataan pumapasok sa ating churches. Kaya importante, you have this patience and then perseverance na huwag kayong mag-give up na kahit may nawawala, ay magpapatuloy pa rin kayo sa Panginoon. Kasi ganun talaga ang ministry mga kapatid. Kaya huwag niyo isipin na lahat ay katulad ng may matabang lupa, din magbubunga ng maayos yung kanilang mga narinig. So importante ito ha. Huwag niyong iisipin na kayo ay parang always a failure. Kasi maraming mga youth ministers malapit sa akin, Pastor, ba't nangyari ito? Take a look. Balikan niyo itong parable na ito. Kasi maraming mga kabataan minsan nagsisimula sa ministry excited. Kasi masaya, kasi maraming ganap, pero yung puso nila, si Lord na nakakaalam nun. All you can do is what? Be faithful na alagaan sila. Okay? Well, there would be models if you would like to study them. Isang model yung ginawa ni Rick Warren sa Purpose Driven. Tinignan niya kung paano i-approach yung iba-ibang mga uri ng mga tao sa church. Meron diyan, 'di ba? Yung mga I would say nasa community, mga unchurched yan. Meron din mga regular attenders, crowd. Meron mga members na, congregation, talaga regular na dumadalo, committed mga workers, and then core lay ministers, ito yung mga core leaders. Ang intensyon, basically, sa model na ito, yung mga nasa labas, community, papapasukin mo pa loob. Then yung mga nasa loob, ilalabas mo sila para mag-reach out naman sa mga community people. So isang model yan, I would like you to study. Okay? So very simple pero very effective yan sa maraming pagkakataon. And also, yun, sinabi nga nila, kaya meron silang class 101, 201, 301. You can see all of this sa mga mega churches. And I would say, you can also apply this kahit sa inyong mga churches kahit hindi ganun kalakihan. Okay? And also, I would like you to understand also yung kanilang nature, spiritual status nila. So, spiritually dead, those who are nabubuhay pa sa mundo. So, anong kailangan nila? They need the gospel. So, anong approach mo? Share the gospel. Sa mga bago pa lang sa Panginoon, spiritual infant, sila yung mga wala pang alam. So, you must nurture them. Kaya marami sa kanila, honestly, kailangan pa ng matindihang mga follow-up. Kapag spiritual child pa ang bata, ang isang kabataan, ay may pagka-self-centered dyan, egoistic. Kaya ang importante, makonect sila sa Panginoon, sa small group, at maintindihan nila yung purpose nila. Mailabas nila yung concern nila mula sa kanilang sarili papunta sa community. So, yung spiritual adult, sila yung ready to minister, so offer them opportunities to minister. At kapag naturingan ka ng spiritual parent kasi matagal ka na sa Panginoon, you develop your spiritual parang strength, in advance, advance sa iba. Now you can be a self-feeder. So ito na yung pagkakataon na ikaw nang magde-disciple. So take a look sa mga kabataan ninyo. Nasan na sila dyan? Okay? At kayo rin mismo, tingnan ninyo, nasan kayo? Kasi kung kayo nasa level pa ng spiritual child, may pagka self-centered pa, never ever think na you can disciple na. Kaya importante yan, ha? Na kayo ay laging nag-a-assess kung kayo ay nag-a-assess ng mga programa sa youth ministry. Okay? So, that's one approach. Well, this is from the book ni Robert Putman na Real Life Discipleship. So, this has been useful to me as a minister, no? Okay? Teka lang po, magte-text lang ako. Mayroon emergency na. Okay. Isa pa. Yan. Small group is the key. If you want to develop youth ministers, kailangan ma-plug in sila sa small group. Because the small group is the area where they can be accountable at matututukan sila ng mga small group leaders nila. Well, this is the ibang term tayo, no? Life group, care group. Ang punto lang, the basic term is small group. Small kasi, they can be real, they can be authentic, they can be monitored. Kaya pag ang isang kabataan hindi member ng small group, malabo yung matutukan niya ng kanilang spiritual growth in a sense. Although nag-iba yung approach ng marami, through the years. Well, nung early 1960s, 1970s, di pa uso mga small group congregational. Ang buhay ng isang kabataan, atin-atin ng church. Pero nagbago ang panahon, yung marami ng mga magulang hindi matutukan ng kanilang mga anak
Kaya yung emotional deficit sila napakarami na. Kaya very crucial ngayon ng small group kasi kung sakaling hindi mapansin sa pamilya, so may small group silang pupuntahan that could care for them. A safe and healthy community para sila maayos. Okay? Kaya ito, basic rule ito. If you really want to develop your leaders, kailangan bahagi sila ng small group. At hindi sila pwedeng matrain pag hindi sila available. Ulitin ko yan. Hindi sila pwedeng matrain pag hindi sila available. So, di-decision na nila yan, mga kapatid. At isa sa naging approach ko through the years, I have developed leaders, is this. Unahin nyo yung core leadership. Kasi marami sa atin gustong gawin ng works of the ministry, pero ang approach, bara-bara, gusto lahat lagi, nasa crowd, ministry. Pero alam nyo, madaling mag-gather ng crowd eh. Ito, I tell you this I can gather at least 100 students sa isang event. Pero ang tanong, paano sila masusustain? Paano sila ma-maintain? You need your leaders to do the follow-up, to do the caring after the event. So, anong approach natin? I-develop nyo na yung core leadership ninyo. Of course, you minister to the crowd. Huwag nyo kalilimutan yon. Pero huwag nyo kalilimutan, first and foremost, na yung core leaders nyo, meron kayong small group of people na kailangan tinatrain ninyo, you can do the works of the ministry. Hindi lang kayo. Okay, there's this book, Master Plan of Evangelism. I highly recommend this sa bawat isa, especially ministers. I suggest basahin nyo siya kasi may mga prinsipyo dito hinain si Robert Coleman. Let's read this. Sabi dito, the first principle, yung selection. It all started by Jesus calling a few men to follow him. This revealed immediately the direction his evangelistic strategy would take. His concern was not with programs to reach the multitudes, but with men whom the multitudes would follow. Men were to be his method of winning the world to God. The initial objective of Jesus' plan was to enlist men who could bear witness to his life and carry on his work after he returned to the Father. Very intentional si Jesus to train people na iiwan niya kapag siya nasa piling na ng kanyang ama. So, I hope you understand this. Kapag kayo leader, you must always start with the end in mind. Pagpasok nyo pa lang sa leadership, planuhin nyo ng exit strategy ninyo. Yun lagi ko pinapayo. Ako, I myself, nasa Club 40 na tayo eh. Ngayon nagpaplano na ako ng exit strategy ko, pero hinahanda ko yung mga leaders. Kaya ang isang style ko, tinuruan ko sila mag-preach. Kaya kung papansin niyo, if you visit our page, Generation 316 Ministries, ang preaching ko usually first week of Sunday, first Sunday lang of the month. That would be our communion kasi the rest of the week o the month, binibigay ko na sa aking mga leaders. In that case, maharap ko pa rin ng ibang mga bagay. Okay? Importante sa akin yon. Bakit? Kasi eventually, sila rin ang iiwan ko. I would pass the baton to them. Kaya importante yan mga kapatid. Okay? At ito, underlying all of these principles is this. You have to develop leaders like a parent. Because discipleship is parenting. Okay? Kaya marami sa atin, iniiwan ng mga leaders natin kasi hindi tayo nagiging magulang sa kanila. O, ilag-ilag din. Kaya mapapansin nyo, mga bata, hindi kayo babalikan yan pag hindi na naramdaman, you really care. Okay, let's read. Sabi ni Paul, but we were gentle among you. Ganda ng kanyang mga words dito. Like a mother caring for her little children. We love you so much that we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well, because, ang ganda ng words, no? You had become so dear to us. Pinahalagahan nila yung mga taga-Thessalonica. Surely you remember, brothers, our toil and hardship. We work night and day in order not to be a burden to anyone while we preach the gospel of God to you. At ang sabi pa ni Paul, you are witnesses and so is God of how holy, righteous, and blameless we were among you who believed. For you know that we dealt with each of you as a father deals with his own children. So meron siyang motherly character, meron din siyang disiplina bilang ama. Okay, encouraging, comforting, and urging you to live the lives worthy of God who calls you into His kingdom and glory. So take a look at this mga words ni Paul. We have become a mother for you. You have become so dear to us. And we dealt with each of you as a father deals with his own children.
So, tutukan natin yung pagiging ama. Isa pang prinsipyo. I may not discuss all of the learnings I've accumulated through the years, pero ito napakahalaga nito. If you want to develop your leaders, biblical discipline is a must. Kapag nanay, 'di ba, caring. Pag tatay, may konting sipa, puwersa. Marami sa atin, mas takot tayo mawalan ng miyembro, okay? Kaysa magkaroon ng mga demonyito-demonyita sa ministry. Ang problema, if you do not discipline them kapag sila nagkakamali, of course, restorative dapat and caring, mas lalong napapasama sila. I'll give you some examples. May mga kabataan na pupunta sa church, hindi sanay madisiplina. Kasi sa bahay nila, walang dumidisiplina sa kanila. Kaya marami akong inalaga ang mga kabataan, sinasagot-sagot ako. Okay? Marami akong inalagaan o nahalagaan yung aking mga leaders. Talagang walang paggalang. O sa ating mga Tagalog, 'di ba? Merong po at opo, hindi sila sanay doon. Pero itong maintindihan ninyo sa ministry. Kailangan nyo manindigan kung anong tama para maayos sila. May approach kami minsan silent treatment. Pag sabi silent treatment, kasi pinagsabihan na paulit-ulit. At sila na ngayon magdedesisyon kung susunod sila o hindi. Pag sabi silent treatment, pwede silang dumalo. Pero yung bad behavior nila, we do not tolerate that. Of course, bahagi sila ng ministry, pero may mga bagay minsan, dinidisenfranchise namin. So pinagpapahinga namin hanggang sa maayos. Kasi bahagi ng ating ministry, mga kapatid, is for us to learn obedience. Pakibasa nyo yung Matthew 28, 19-20. Ano sabi ni Lord doon? Teach them to obey everything that I have commanded and taught you. O, di taught yun. Basta lahat ng tinuro ni Jesus, ang sabi ni Lord, hindi mo lang ituturo, turuan nyo silang sumunod. And the problem with so many of us, turo tayo ng turo, pero hindi natin na-develop to obedience sa ating mga membro. Okay? So, hindi na ako magpapakalalim dito. I know you're getting what I'm getting across, no? Importante, follow na Matthew 18 principle kung kayo nagkakaproblema sa proseso. Importante, merong caring o carefrontation, we call that. Okay? Gusto natin ma-restore sila, hindi malayo sa Panginoon. And also, ito pa, I will end na. Siguro ilan ng slides na lang. 4 slides. Then you can ask questions na. Be family friendly. If you want to develop good leaders, youth leaders, kailangan sensitive kayo sa family background nila and family needs. Kasi minsan ng mga youth ministries natin, kinakalaban ng mga pamilya. How we schedule our program, how we approach yung mga parents. Minsan, hindi siya conducive para lumago ang mga kabataan holistically. Busy-busy sa ministry, pero pagdating sa bahay, hindi mo mapasunod. Isang African proverb, ito napakasikat. It takes a village to raise a child. Hindi lang ang mga family members ang pwedeng mag-develop sa mga kabataan. Tayo rin nasa church. At huwag niyong iisipin na ang ating responsibility, okay, ay napunta na sa atin yung primary responsibility na mag-alaga sa kanila. Tayo'y katuwang, hindi tayo ang mag-aaruga true and true. Bakit? Ang dapat na discipleship center sa mundo, hindi ang church, kundi ang pamilya. Deuteronomy chapter 6, sabi ito yung sinasabi ng Panginoon, kasi whenever they would be instructed by the Lord, laging may ganitong caveat, isama niyo yung inyong mga anak, hindi lang mga matatanda na nakikinig. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Sabi diyan, impress them on your children. Sino inutusan dito? Parents. At nabaligtad in modern generation. Sa halip na mga parents sa magturo ng kabutihang asal at takot sa Diyos, pinapasa sa mga pastor. Kaya mapapansin ninyo, kahit yung mga Christian school, nagiging reformatory school ang dating. Mga pasaway ang anak sa bahay, and then dadalhin sa Christian schools, so-called Christian schools, sasabihin sa mga teacher doon, kayo na po bahala sa anak ko. Alam nyo, hindi trabaho ng mga Christian teachers, professors, na baguhin ang anak ninyo. Of course, si Lord na makapagbabago sa anak ninyo, pero ang primary responsibility na magturo, hindi sa school. Saan? Sa pamilya. Sabihin nyo naman, Pastor, paano yan? Pasaway nga ang mga magulang eh. Okay, so doon papasok ang church. Ang sinasabi ko lang, huwag nyong akuin yung responsibilidad na unang binigay sa mga magulang.
Kaya ang engagement natin as youth minister, turuan nyo rin ang magulang, i-engage nyo rin sila. Huwag nyo silang ihiwalay sa programa sa youth ministry. I always have my, well, di ba sa school, mayroong parent-teacher association meeting. So meron din dapat pastors parent association meetings from time to time. Okay? So anong mga ilang practical tips ko sa inyo? Number one, communicate with parents regularly. I-update niyo ano ba nangyayari sa mga anak nila. Okay? And then isa pa, pag may mga plano, don't make unnecessary changes. Kasi 'di ba, minsan sinabi niyo ay pupunta po kami sa sa ganitong lugar tapos bigla na bago. Alam niyo, ang mga bata pag pinagkatiwala sa inyo, ay yun ang most precious possession ng mga parents. Alagaan niyo 'yan. Kaya ako ingat na ingat ako sa mga outdoor no na talagang malayo-layo. Talagang pinagpapaalam sa magulang 'yan. Kung pwede nga lang sa mga magulang, papasama ko eh. At ito pa, work with them, not against them. So, tanungin ninyo, ano pong ginagawa ng inyong anak? Nagiging mabait ho ba? Siguro, hindi naman nagtatago kayo ng pag-uusap, no? At the back ng mga anak. Pero ang punto ito, you have to cooperate with them kung anong mga approach o mga rekomendasyon nila. Kasi gusto niya mapabuti yung mga anak, di ba? So, kailangan makipag-usap kayo sa kanila. Cooperative arrangement. Don't abuse their generosity. So, pag mabait sila sa inyo, alagaan nyo yung tiwala. Minsan nga nagbibigay pa nga ng mga ano yan, 'di ba? Mga donasyon sa mga youth ministries. Oh, so alagaan niyo 'yan. At ito pa, minimize your mistakes. Kasi once na marami na kayong record sa mga magulang, mahihirapan na kayong engage sila. Ako magsasabi sa inyo, hindi na papayagan minsan yung mga anak nila kasi bakit? Kayo mga youth minister ang magiging basihan nila kung ang youth ministry sa paningin nila ay maayos o hindi. Kasi kayo ang mukha ng youth ministry, mga youth ministers. So, ang sinasabi lang dito ng inyong lingkod, cooperate with parents. At ito, last two. If you want to develop youth ministry leaders, ito, kasikat na ito, more is caught than taught. You have to model it. You have to model it. Gusto niyo maging matino ang mga bata, magpakatino kayo. Kung gusto niyo silang maging committed sa Panginoon, dapat makita sa inyo yung commitment. Eh kung kayo mismo laging late, tatamad-tamad, hindi sumusunod sa mga plano, eh wala. Madidisolusyon yung mga bata. Eh ba't ganun yung small group leader ko? Sabi sa akin, wag daw magjowa habang bata. Ba't siya nagjowa agad? Di ba nag-aaral pa siya? Ang dami kong ganyang kaso, I tell you. Kaya bantayan nyo mga youth ministers ang inyong mga patuto. Kasi mas tinuturuan nyo mga bata sa inyong buhay higit sa inyong mga tinuturo. Okay? At I hope you understand this principle. At ang pinakahuli, you cannot give what you do not have. So I have my last question for you. How's your soul, youth ministry pastor? Kamusta ka? Yung relasyon mo sa Panginoon, kumusta ka? Kasi hindi mo pwedeng ibigay ang wala ka. Hindi mo pwedeng ibigay yung kulang ka. Kasi sa sarili mo nga, minsan kulang pa eh. Eh kung magbibigay ka pa, baka mawalan ka ng todo. Kaya ang suggestion ko, always take a look, inward journey sa spiritual life ninyo. Balikan ninyo yung mga bagay na una kayo nagniig ng Panginoon at the foot of the cross. I-develop nyo ang deeper intimacy sa Panginoon. Kasi kapag maayos ang relasyon sa Panginoon, it will just overflow sa inyong ministry. So, yan mga kapatid, ang aking munting maipapayo. And I hope, kahit paano may natutunan kayo. Meron ho bang mga tanong? Kasi kung wala pong tanong, exit na po ako. Okay? Meron sabi dito. Meron akong ka-agree. Kerlin, yes, tayo ng treatment. Well, ito hindi naman natin di-discard sila sa ministry. Statement kasi yun eh, na hindi maganda ginagawa mo. Okay? So sabi ni Pastor Jay, bago sila dumating sa church, either buo na o may lamat na. Okay? So, need of wide understanding of perspective. Okay? At marami pang iba. So, I hope you understand yung mga naituro ko. May tanong ho ba? Okay, Kevin, I believe medyo nasagot naman po kanina, pero ano po tip ninyo on how to be intentional po sa youth ministry na hindi naman po nagiging rigid na po sa process or system? Okay, Kuya Kevin, pag sabing intentionality, may plano ka, hindi suntok sa buwan. Yun ang gusto kong paalam doon. May mga pagkakataon kasi, wala tayong maayos na plano, kaya sabog-sabog yung ating mga programa. Kumbaga, meron kang end goal in mind. Kaya importante yung meron kayong mga
mga resources at meron kayong consultation sa mga may best practices. Pero pag sabi sa rigidity, palagay ko dito papasok yung makikiramdam kayo. Kasi sinabi ko kanina, different strokes for different folks. Importante na hindi kayo natali sa sistema na naging legalistic kayo. Kaya from time to time, evaluate ninyo yung mga programa ninyo. Kaya napakahalaga yung feedback evaluation. Kunyari, nagkaroon kayo ng programa o gagawin natin ito kasi ganito gusto natin mangyari. Ang tanong, nangyari ba yung gusto nyo mangyari? Mangyayari yan kapag nabasa nyo yung evaluation. Okay? So basically, ayun na naman ang rule doon. Always subject your programs to evaluation and feedback mechanisms. Okay? So I hope I answered that question well, kahit paano, Kuya Kevin. Meron ho bang tanong pa? So overall, ang aking gusto pong sabihin, youth ministry is indeed challenging. Hindi po siya madali. Kasi kung hindi po kayo tinawag dito, kung hindi po kayo, I would say, na talagang may puso para sa kabataan, susuko po talaga kayo. Maraming hindi talaga nagtatagal kasi bakit? Unang-una, yung pagmamahal pa lang sa kabataan, wala na sila. 'Di ba sabi nga, huwag isipin kung mahirap. Isipin mo kung kailangan, isipin mo kung mahal mo talaga. Kasi pag mahal mo, tsatsagain mo. Tama ba? Okay? So kung wala na pong tanong, dito ko po tatapusin ang seminar na ito. At I hope na marami po kayong natutunan kahit paano. Kindly share this with your friends. Kindly share this with your network. At kung meron pong pagkakataon at ako po'y busy kasi sa maraming pagkakataon kaya may mga email na hindi ko nasasagot biglaan. Pero kung kaya po nating sagutin, well, sasagutin po natin yan. Okay? So, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga gawain ng Love Struck Movement. Again, magsama-sama po tayo February para patuloy natin papurihan ng Panginoon sa kabutihan niya sa Love Struck Movement. Okay? Have a good night's sleep. Pagpalain po kayo ng Panginoon.